guys. Ito tuturo ko sa inyo how to replace spiral cable Toyota Fortuner 2015 model. So ito yung brand new na spiral cable, clock spring, yan. Yun ang tawag sa kanya eh, clock spring or spiral cable. Ito yun. So meron siyang ito wire. Ito yung papunta dun sa airbag. Ito naman yung terminal niya. Then meron siyang maliit na susukan dito, nail. So ganito yung itsura niya. So sa procedure ng pagpapalit ng ganitong spiral cable, una nyo munang gagawin is tatanggalin nyo yung negative terminal ng battery. Huwag nyo pong kakalimutan yan, tanggalin nyo po yung negative terminal ng battery. Yan. Ngayon, ito kung bakit papalitan to, yung busina nya kasi wala kapag naka-straight. Pero pag inalaw, inikot, pinihit yung manibela, doon mo lang siya maibubusina. So ang connection ng busina from dito palabas dito. So dito nagkakaroon ng problema sa spiral cable niya kung bakit wala yung busina niya. So ngayon papalitan natin siya. Kung gagawin niyo ito, may cover dito, tutok mo. May cover dito sa gilid, tatanggalin niyo lang yan gamit lang kayo matulis na kaya plus screw. Yan. Magkabilaan po yan. Dito rin sa kabila. Isikwatin nyo lang siya. Ayan. Para matanggal nyo yung pinakatakip niya dito. Ganon din yan sa kabila, magkaparehas. Pag natanggal nyo na tong cover dito, itanggalin nyo tong yung pinaka mesh. Gagamit kayo ng torque screw na ang sukat ay T27. Tapos luluwagan nyo yun nandito. Ayan. Luwag. Ito kasi naluwagan ko na, kaya madali na lang siyang tanggalin. Hindi nyo kailangan tanggalin yung pinaka bolt. Ayan, maiiwan talaga yan siya dyan. Tapos ganun din dito sa kabila. So, magkabilaan yan, tatanggalin nyo. Luluwagan nyo. Tapos iangat nyo tong yung airbag pad mo, yung horn pad. Yung airbag mo, yung airbag niya. Yan. So, pag natanggal na itong horn pad na to, yan. Gagamit kayo ng matulis na pangsikwat. Itutok mo dito. Yan. Iangat nyo to. Yan. So, pag nakaangat na, ilaan nyo na siya pataas. So, yan. Unahin nyo muna to, then sunod nyo yung busina. Sa busina naman, ito yung horn, connection ng horn. I-press nyo tong maliit na nasa gitna, ito. Yan. Pagka-press, hilain nyo na siya pataas. So, ganun lang. I-press nyo lang itong pinaka clip nya na nasa gitna. Tatanggal nyo na. Ngayon, after nyo matanggal to, gagamit kayo ng 19mm na socket, 1/2 drive, saka ratchet. Yan. Kailangan socket para maluwagan nyo. Kasi hindi pwedeng combination dahil wala kayong access para maluwagan siya. Then, kailangan nakalock yung manibela, nakalock. Nakaugot yung susi, nakalock siya. Para yun ang kokontra sa kanya para maluwagan nyo siya. Ito kasi naluwagan ko na. So, gagamitan nyo lang ng ratchet. Tapos kapag natanggal nyo na tong bolt sa gitna, yung 19mm na nut, yung nut, mamarkingan nyo. Yan. Ito, mamarkingan nyo yung mismong na to, shaft na to, dito sa mismong body. Pagtatapatin nyo lang. Kasi wala tong marking line para hindi kasi pag hindi niyo minarkingan yan, magkakamali na kayo sa alignment ng manibela nyo. Pwedeng tumadingi yan o kaya ayun, tumadingi, mag off center siya. So ayan, minarkingan na namin yan.
Ngayon, pag na-markingan nyo na, after nyo ma-markingan, tatanggalin nyo na tong connector dito sa taas ng kulay puti. Yan. Tapos, press nyo lang to, press, tapos sila. Yan, ganyan lang. Tapos, pag natanggal nyo na tong connector, yan, medyo matigas to, tanggalin. Ang gagawin nyo, pupukpukin yung pababa, pataas, pababa, pataas. Baba, gilid, side to side. Yan, ganun ang pukpuk, side to side. Pag sobrang tigas, tapos baba, taas baba. Ngayon, maluluwagan nyo na siya. So, make sure talaga na meron kayong markings dito sa inyong tatanggaling manibela. Yan. Para hindi kayo magkamali sa pagbabalik. Tapos, tatanggalin nyo yung dalawang Phillips dito, Phillips screw. Yan. Yung dalawa. Tapos iangat nyo na to yung nasa taas. Bubukan nyo muna tong isa sa ilalim para matanggal nyo yung isa. Tapos ibababa nyo tong konti yung nasa ilalim. Then ito, yan, tutok mo. Iangat nyo to yung nasa ibabaw na to. Yan. Pagkaangat, yung nasa gilid, ibaba nyo naman. Yan. Tapos baba nyo rin to. Isa. Yan. Kapag nakatanggal na, yan, tatanggalin nyo na ngayon yung connector ng isa. Ito yung connector ng busina, nandito yon. Ito yung connector ng airbag. Itong connector ng busina, pipress nyo lang to, pipress nyo lang tong nasa gitna, tapos silain nyo. Yun lang siya. Ito namang sa airbag, itutulak nyo lang patras. Yan, ganun lang. Tulak lang siya patras. Yan. Ito na ngayon yung papalitan natin airbag. So makikita nyo kung bakit siya sira. Ayan, maalog siya. So ibig sabihin yung contact niya dun sa loob ay naglulos na, kaya walang busina. Ayan. Tapos ito na yung bago natin ipapalit. Tingnan nyo yung difference. Wala siyang kaalog-alog, wala siyang ka-play-play. Ayan. Balik natin. So wag niyo tatanggalin to once hindi niya pa na ilalagay siya dito. Ayan. Ang gagawin niyo, ilalagay niyo ulit yung itong connector. Tapos sunod niyo tong isa. Yung yellow muna. Ayan. Then pag nalagay niyo na yung dalawang connector, ilagay niyo na tong lock niya. Yan. O, kapag okay na, nakasampa na dyan, goods na yan. Tapos check nyo kung nagagalaw siya. Pag hindi na, okay na yan, naka-lock na yan dun sa clip nya. Then ibalik nyo lang to. Ito, kabit nyo yung cover dun sa taas. Make sure na lapat yung pagkakabit nyo sa cover para maayos yung pagkakabit. Lagay nyo na yung dalawang tornilyo. Hindi mo na iikitan. So press nyo siya bago nyo siya iikitan. Para lapat na lapat yung pagkakakonekta ng dalawang cover. Check nyo kung mayroong tabi hindi nakapasok na maiging cover. Kung pag nalagay nyo na yan, hugutin nyo na. Yan, hugutin nyo na itong pinakalock nya. Make sure lang na hindi nyo maiikot to, kasi once na maiikot nyo to, hindi nyo na alam kung paano yung magiging nun, position. Hindi pwedeng umikot to kaya kailangan naka-steady lang siya sa straight position o sa gitna nya, pinaka-sentro. Ngayon once na naikot nagalaw nyo siya, ang gagawin nyo, isasagad nyo ng kaliwa, yan, kanan,
tapos bilangin nyo kung ilang ikot yon. Tapos isasagad nyo ng kaliwa, bilangin nyo kung ilang ikot yon. Tapos atiin nyo na lang, i-divide nyo na lang yon. Yun yung pinaka-sentro nun kapag nagalaw tong spiral cable. So kapag nakakabit nyo na yan, ayan, ilagay nyo na tong manibela, steering wheel. Tapos sentro nyo na dun sa marking na ginawa nyo. Pag nakasentro na dun sa marking na ginawa nyo, pwede nyo nang ilagay itong connector. And then yung pinaka mismong nut nya, ito yung nut. Tapos kita nila. Tapos may isang hahawak ng manibela para hindi napepersa yung lock. Mahigpit na. So once na okay na to, mahigpit na to, ilagay na yung horn pad. Ikabit nyo muna yung sa busina. Yan. Tapos kabit nyo na itong sa connector ng ano, ng ating airbag. Iangat pala natin. Pero iangat nyo po, mapalin nyo pala muna to para so once na nakapasok na to, i-press na lang to pababa. Then nakalak na yan. Tapos ikabit nyo na. Ikabit nyo na siya. Ayan. Tapos ikitan nyo na kilid. Na naikabit nyo na, yan, kabit nyo na yung mga cover dito. Yan. Kabit nyo na yung negative terminal ng battery. Kabit nyo yung negative terminal. Tapos hindi na siya matest eh. Okay na. May busina na. So, hindi na kailangan iliko-liko para magkaroon ng busina. Ngayon may busina. Nasa straight position. So yun lang ang paraan kung paano magpalit ng spiral cable ng Toyota Fortuner. So ayan. Salamat guys sa panonood. Pasuporta na rin. Pasubscribe sa aking YouTube channel. At more videos to come. Thank you po. God bless.